Gusto mag-travel around the world pero walang passport? Or malibot ang mundo nang di sumasagay sa eroplano? Posible ba? Oo naman, dito lang yan sa Torres Farm Resort and Hotel na matatagpuan sa Governors Drive, Barangay Sabang Naik, Cavite. Hello guys, this is Carla and welcome again to my vlog. Dahil nga birthday ng aming pamangkin na si Khalil, ay mas pinili niyang i-celebrate ang kanyang birthday dito sa Torres Farm. At dahil 7 hours nga lang ang stay dito sa resort, ay pinili na lang namin pumunta ng 2 PM para hanggang 9 PM kami, para hindi na rin siya masyadong mainit. Sa mga nagtatanong pala paano pumunta dito ay madali lang dahil wasteable naman ang lugar. Kung galing ka naman ng Manila ay nasa 2 hours lang ang biyahe, depende yun sa traffic. Pag may nakita ka na nga ganitong karatula ay nakarating ka na nga sa the happiest place in Cavite. Dito yung parking area, sobrang lawak ng parking area. So kahit na marami na doon, marami sasakyan, pwede dito. Kung walk-in nga pala kayo guys, ay dito muna tayo sa International Airport Building para sa entrance fee. Dito naman tayo sa Domestic Airport Area pumunta para i-assist tayo sa ating cottage area. Dahil nga tour at swimming ang i-avail namin, ay nasa 290 ang entrance ng adult, 240 naman sa kids na may 4 feet and below. May access ka na sa buong resort na may 5 public swimming pool. Pero kung trip mo lang naman mag-picture at mag-video, ay pwedeng-pwede rin dito. Sa halagang 260 sa adult at 190 sa kids ay may access ka na sa buong resort na may 30 plus countries. By the way guys, if tour with swimming pala ang i-avail ninyo, ay required kayo kumuha ng cottage na for as low as 400, good for 2 packs, ay pwede ka na kumuha ng cottage. Pero guys, depende ang presyo kung ilang packs kayo. Kung may dala pala kayong pagkain guys, ay may corkage na 300 pesos. Pero kung wala naman, ay don't worry dahil maraming pwedeng mabilhan sa resort. May restaurant na inspired sa bansang Sydney, Australia at may mga stall na may iba't ibang pagkain ino-offer tulad ng ice cream, fries, siomai at marami pang iba. At dahil nga may kabuuang 14 hectares ang resort, ay expect mo nang mapapagod ang paa mo pag mas pinili nyong maglakad. Sa lawak ba naman ng lugar na ito ay talagang sasakit ang paa nyo pero hindi ang mata nyo dahil sa ganda ng lugar. O don't worry if ayaw nyo maglakad dahil may ino-offer naman silang shuttle na for only 100 ay malilibot mo na ang buong resort na may photographer ka na, may driver ka pa. Isa nga sa mga bansang mapupuntahan mo dito ay ang Eiffel Tower ng Paris, Burj Khalifa ng Dubai, Statue of Liberty ng New York, Pyramid of Giza ng Egypt, andyan din ang sikat na Lion Head ng Singapore. At hindi rin mawawala dyan ang Leaning Tower of Pisa ng Italy. Andyan din ang bagong tayong Christ the Redeemer ng Rio de Janeiro, Brazil. Hindi rin mawawala syempre ang Legoland ng Malaysia. Nandyan din ang Santorini ng Greece na kung hindi ako nagkakamali ay ito rin ang kanilang event area. Nasubukan ko ring maglakad sa Great Wall of China. And of course, hindi matatapos ang trip na ito na hindi natin mapupuntahan ang Bahay Kubo ng Pilipinas. Isa nga lang mga yan sa mga napakadaming lugar na pwede nyong puntahan. Dahil dumilim na nga ay nag-decide na rin akong maligo. And guys, iba rin pala ang ganda ng resort kapag gabi. Nakakamangha at nakaka-amaze talaga. And that's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa trip natin ngayon. See you on my next vlog. Bye!